So yun mga ka-journey, sa mapagpalang hapon sa ating lahat dyan. Naimbag na malum, naimbag na aldaw, kada kayo amin. At andito na ang mga ating mga kababayan. Mga kababayan, find your heart! Beep, 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 beep. Beep, 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 beep. You're first. Beep, 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 beep. One. Where are you? Ayun na. Beep, beep, beep. Ito yung maangka na ano may itim. Beep, 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 beep. Kasama ba kayo sa mga bibi? Hindi kayo mga bibi. Mga doggy kayo. Nag-assassin. Ha? Wala po. Wala pang egg. Saan kayo pupunta? Ayun na yung dalawa, naghahabulan na sa ibabaw ng bubong. Kasi nga po, kuti pa yung mga manok, alam nilang oras ng pagpapahinga. Pero yung mga tao, overtime ng overtime. Charot. Ito rin nag-overtime po mga ka-journey si Kuya Noy. Wow! Para kanino ba yan? Ang ganda naman yan. Ang matagal ni request ni Kia, ginawa namin ni Carman. Wow! Hindi namin na-vlog yung pagbuo. Ay, naalala, nakalimutan namin. Galing! Meron na po siyang desk. Gawa daw ni Kuya Arman at ni Papa. Binuo namin kanina. Ang galing May pintura si Carman, di pininturahan ko na. Naku, buti hindi ko maliit natin prinsesa. Kanina, nagugulo ka yan sa amin habang nagpapanday. Baka sabihin niya sa kanya din daw yan. Kasi Mangkurabi yan, manggugulo yan dito sa atin pero niya. meron siyang table galing kay Ate Minda niya maliit. Ay, parang TikTok. Yan, ang ganda naman ang gawa mo pa. Pwede po pinturahan yung ano dyan. Bakit may ganito siya? Guhit yan, naguhitan kasi yan. Doon yan sa hardware, ganyan na yan. No touch ha, no touch. No touch. I told you. Siya doon mag-vlog. Puti ko. Pa, ano na vlog? O pa, binablog ka na niya. Oh. Say hi, Daddy, sabi mo. Mommy here. Oo, sabi mo, Daddy. Daddy. Yeah. Hello. Hello, Mama. Ma-shoot. Wow, ang galing mag-vlog ah. Binakita ang lamesa. Yung mga, bibi. Call mo mga bibi. Hello mga ka-journey, sabi mo. Hello mga ka-journey. Johnny. Sus, Johnny. Naghahanap yung mga bibi ng pagkain. Meron ba tayong bahaw doon? Meron pa yata. Pau, you have no sleeper. Ala, andyan yung snake. Yeah. Demo. So yan mga ka-journey. Wala pang address. Paano kung Buo na ni Kuya Noy. Matagal lang po kasi ni-request ni Kia to. Tapos ngayon naisipan ko kaninang buuhin. Patulong ko kay Carman. Hindi ko rin kaya mag-isa bukpok. Yan, binuo namin. Ito wala yung bata. Need correct phone number. What are you singing? Happy birthday to you? Sing nga uli. Hi. Say happy birthday nga. Kantakan siya ng kantang happy birthday din. Happy birthday to you daw. So yun mga ka-journey, yan ang mga kaganapan natin ngayong maghapon. Siyempre magluluto tayo ulam ngayon na sinabaw na bangus. Yan, lagyan natin ng malunggay. Para meron tayong sabaw-sabawan. You like sabaw? Pau? You like sabaw? Abaw. Sabaw? No. Oh, it's raining na kami na. Yan, umuulan na po mga ka-journey. At ipapasok muna natin ang dapat ipasok. Hoy! Yan ang tuwang-tuwa kayo ha? Kasi may tubig na naman. The rain is go away now. Saan? Yung kahoy. Duck oh. Baby duck. Naglalaro ng baby duck oh. Naghanap pa sila ng nakain mga ka-journey oh. Dalawa na lang nabuhay mga ka-journey sa baby duck na yan.
pagkain. Dalawa na lang yan sila mga journey na buhay. Punta tayo dito sa yung ginawa namin ni Carman kanina. Ito na po, tinuturahan ko na po yung table na to. Napakatagal na to ni-request ni Kia sa akin. Ito na, nabuo na, nagawa ako na, nakakajuri, tinuturahan ko siya. Kaya nagbasa pa yung pintura nito. Basa pa. Kasi napinturahan siya ano, ang gabi na. Kaya matagal pang matuyo to mga ka-journey. May nalaglag tong mga kuwan na to. Nalaglagan pa ng kaya pag natuyo lang talaga siguro mga ano na yan, mga 2 buwan na yan ni-request sa akin ni Kia. Ngayon lang na trabaho, buti na kamo may mga reject pa ako na tira, yung mga ganito, yung mga ritaso ng plywood. Kaya yun, nagawa ko. Nagpatulong kay Ka-Arman kanina mga ka-journey. Sarap magtambay dun sa likuran. Doon ako magtatambay. Ito mo, ang bilis ng pato. Andito na kaagad yung 2 bibidak oh. Dito na kaagad. Ito yung inahin niya oh, mga ka-journey. Yun yung inahin. Ayan. Diyan kayo. Hindi ako nakapagwalis ngayon mga ka-journey dahil pagdating namin galing sa pagdating namin galing sa Kabanatuan ay nakapagpahinga lang ng konti. Kagad ako tawag nito, nagpanday nung lamesa ni Kia kasi matagal nga niya na hinire-request sa akin na hindi ko magawa-gawa. Nagkataon kanina parang sinipag ako kuan kasi nakarating kami dito alas 3 no, mga alas 3:15 nandito kami sa bahay na. Tapos pahinga lang ng konti, sinundo ko rin kagad si Kia. Tapos diretso kami doon sa bayan, nagpabili ng damit para sa church. Pag-uwi ko mga ka-journey, parang naiinip ba ako, wala akong makakalikot-kalikot. Ngayon naisipan ko kanina magpanday ako. Sabi ko panday na lang kaya ako. Ayun, tinrabaho ko kanina. Ayun. Sarap ng magkilos-kilos ba. Dahil nakaka-boring din kasi mga ka-journey pag wala kang ginagawa sa bahay. Kanina hindi naman pagod kasi nag-commute naman kami galing Kabanatuan. So yun na nga po mga ka-journey, yung aming lakad kanina ay nabanggit na namin doon sa unang vlog po mga ka-journey. Pero hindi kami nagkaintindihan ni Ate Mengs patungkol doon sa yung before 1 week before 1 week babalik kami doon. Ang pagkakaintindi ko from now no, yung kanina yung lakad namin, akala ko from now before mag-1 linggo, halimbawa ngayon, so bago lumakad ang 1 linggo babalik kami roon. Hindi pala, hindi kami nagkaintindihan sa bagay na yun. Ay pagkakaintindi ko talaga yun. Sabi ko nga sa kanya kanina ngayon lang na after namin kumain ng hapunan, sabi ko sa kanya, siguro babalik tayo doon mga Miyerkules kasi before 1 week kamo babalik tayo doon. Sabi niya hindi. Sabi ko narinig ko kanina before 1 week yun ang narinig ko na
kasi nag-usap sila nung anong paalis na kami, may humabol si Ate Mix na mayroon siyang itinang doon, tapos kasi nga walang tawag nito, walang bukas doon sa kailangang ano ba yung pharmacy. Sus, Diyos ko, yung marimar, yung pharmacy doon sa loob mismo, walang bukas o wala kaming makuhanan, kasi dapat sana makakuha na doon ng request, no? Yung kung ano yung request para doon sa CT scan, yung bang ganun, doon mo kukunin wala ang bukas kanina. Ang sabi, nagtanong si Ate Mengs na paano ikayan, wala namang bukas yung kwan doon, pharmacy. Ang sabi, before 1 week bumalik kayo. Narinig ko po yun, yung bagay na yun, before 1 week, yun ang narinig ko. Agad-agad ang aking pagkakaintindi, pumasok sa isipan ko, from now, na bago kami babalik, from now, so before mag-isang linggo, kung magkabibilang ka mula ngayon, anong pitsa ngayon? Ados yun eh. 3, 4, 5, 6, 7. Binilang ko, sabi ko mga siguro nga 5 days balik kami. Tinansya ko nga, sabi ko, ma, ano kaya kung pupunta tayo mga Miyerkules? Binanggit ko sa kanya kanina. Sabi niya, bakit Miyerkules? Matagal pa ng CT scan mo. August 5 pa. August 5 pa po kasi ang schedule ko. Sabi niya, bakit babalik tayo ng Miyerkules? August 5, so aatras ka lang ng ilang araw, 5, 4, parang ganon. Yun pala, 1 week before doon sa schedule na August 5, saka kami babalik. Yun pala, hindi pala yung mula ngayon mababalik agad kami, hindi pala. So matagal-tagal pa mga ka-journey, kasi July pala ngayon. So halos 1 buwan pa kaming babalik doon. Kasi ang banggit kung bakit, sabi nung para na lang din, kumbaga halos, so bago masimula CT scan ay doon na lang daw asikasuhin, kumbaga para hindi na kayo magsige pabalik-balik ng pabalik-balik. Na lang, before na lang magsimula, saka na lang kayo pumunta rito para isang trabaho, kasi hingi pa kami, resibo sa doon nga sa pharmacy ba yun, doon hihingi ng resibo doon, kasi siyempre kukumpitin nyo kung ano yung mga gagastusin doon, no? Kung ano yung mga kukunin. Nandun yun sa papel may picture ako noon pinicturean ko kasi yun na may mga nakasulat doon mga ka-journey. Basta pinicturean ko lang yun para in case na meron akong kopya. So yun na nga mga ka-journey, matagal-tagal pa, may 1 buwan pa iniisip ko kasi tuloy, sabi ko bago mag 1 linggo malapit na pala, tapos siyempre po July 11 ay magbi-birthday po tayo sabi ko parang alanganin yata, sabi ko alanganin, baka matapat pa sa birthday ko. Sabi ko hindi naman po pwede yun, kasi siyempre kailangan din natin bigyan ng panahon yung aking kaarawan, buti naman at hindi nga ganon, no? 1 buwan pa, so okay, walang problema ka-journey. So bukas ay wala naman pang gagawin kami, nandito lang kami. Malamang sa malamang magagawa na naman ako dito kung ano lang yung kaya, kung ano lang po yung kaya. Ayaw ko naman pong magpupukpok ng sobra-sobra or maglagari-lagari. Yun talagang paglagari, lalo na yung makakapal, na talaga ako kubra doon. So kung ano lang yung kaya ko dyan bukas na gagawin para may malilibang din ako, na hindi ako maiinip po. Yun, so malinaw na sa akin. Akala ko kasi babalik agad kami, tapos sabi ko para mataon pa yata sa birthday ko. Sabi ko parang hirap naman. Yung pala hindi, kasi si Ate Mix naman kasi ang nakausap kasi talaga kanina, kasi siya ang nag-akit panaog sa Sikantor Akyat sa doon, baba, sakit na naman siya. Siya ang pinapalakad-lakad ko kasi ayaw kong mag-akit panaog.
Di ako na lang ang nagbantay kay Pau Pau, pinapanood ko lang si Pau Pau sa cellphone doon sa kwan. Kasi Ate May, kaya siya ang nakausap kasi talaga. Eh hindi naman din niya kasi pinaliwanag sa akin din eh. Batay lang din kasi sa narinig ko. Ang buong akala ko itong bago mag-isang linggo na itong week na ito o sa next week, hindi pa pala. So mga ka-journey ay yun nga nabanggit sa akin ng doktor nung mga nakaraan. Sabi niya, oh bakit? Ang tagal na palang ang tagal mo na palang naopera. Eh bakit hindi ka nagpakimo? Yun ang sabi niya sa akin. Sabi ko, Dok, nabanggit na rin niya sa akin nga nung doon ako sa East Avenue, nung nabanggit niya sa akin yan, yung bagay na yan. Bakit hindi ako nagpakimo? Eh pinarangka ko talaga si doktor. Sabi ko, Dok, kasi pinangunahan kasi ako ng kabay. Kasi maraming mga pumapasok sa isip ko na sabi ko, negatibo para sa sarili ko. Dahil nagtanong po kasi ako, Dok, sa doktor mismo doon sa East Avenue. Tinanong ko kasi kung magpakimo ba ako, 100% ba ako na gagaling ako. Eh ang banggit sa akin eh hindi rin eh. Nagdepende pa rin talaga sa katawan ko eh. So pinanghinaan ako doon. Sabi ko, kung ganoon rin lang pala eh bakit pa ano pang saysay na magpa-chemo pa ako na hindi naman pala sigurado. Nabanggit ko na po ito sa mga naunang vlog ko mga ka-journey. Pero ano lang, kumbaga niripaso ko lang dahil natanong kasi ako eh. Sabi niya sa akin, dapat kasi nagpa-check up ka, sabi niya sa akin. Nagpa-check up ka dapat para ma-monitor yung siyempre yung katawan mo, yung ganun. So ngayon i-monitor na kita. Sabi niya, ngayon mamomonitor na kita. Ako ngayon ang mag-asikaso sa iyo. Si Dr. Quaresma, shoutout po sa iyo, Dok. Kung mapanood mo man to. Siya ang magiging doktor ko mga ka-journey sa Kabanatuan, si Dr. Quaresma. Ngayon, sabi niya, sige, yun na nga, binigyan ako ng request na ito, asikasuhin mo tong creatine. Tapos mayroon pang isa, yung CEA ba yun? Meron pang isa, hindi pa namin niya yun, sa ano pa, itong pagpasok, pag sa sunod punta pa namin. Sabi niya, bago ka pumunta sa akin, kailangan makumpleto lahat yan. Para ma-schedule ka sa CT scan. So kanina, bumalik na kami kanina, yun na, ibigay na yung creatine na ano ko, pero may expiration pala yun, 1 month lang expired na yun. Babalik kami sa ano pa, itong sa susunod pa, may 1 buwan pang makalipas, di expired na naman yun, 1 month expiration. So magpa-creatinine na naman ulit ako mga journey. So sabagay, mag-ano lang naman ang bayad nun, wala pang 200, mura lang naman yun. Dugo yun kinukuha sa akin dito. Okay lang, at least sa pagkakataon na yun kanina, yung pagpunta namin, malinaw na may schedule na ako. Kasi nung nakaraan wala pa kumbaga naglakad kumbaga pumunta lang tayo dahil may appointment tayo sa araw na yon. So ano pa, proseso pa ganyan. Pero at least ngayon malinaw na may schedule na talaga ako ngayong August 5. Kasi nakapag-submit nga kami ng creatinine. Kanya lang ngayong sa susunod, sabi ni Ate Miss ay ma-expire daw yun. Baka maaari daw na mapakuhanin kami ng panibago. Sabi ko okay lang kasi wala namang 200 yun nung kumuha kami dito lang kami kumuha mga kadyon sa malapit sa San Miguel. Dito lang nagbayad kami ng wala pa 200, 100 plus, mga 180 plus yata yun, mga ganun. So kung kailangan na pakuhanin kami uli, kung nandun kami at sinabi kuha kayo ulit, pwede naman kung doon na lang din kami kukuha. Mayroon naman doon yung hindi na doon sa loob kasi matagal, mahaba ang pila. Pwede naman kami sa labas na lang. Hindi naman siguro magkalayo ang presyo kasi nung dito sa labas sa San Miguel na kinuha na namin ay private din naman yun private din naman po yun. So mura lang naman pala, hindi naman pala ganun kamahal. Ang yung isa, yung CEA ba yun? Parang ganoon kasi may mga sinisidan kasi yung doktor doon yan ang hindi pa namin nakuha, mga nasa 2,000 plus daw yun. Pero
inaccept naman nung aming sinabit kanina na creatinine. Inaccept naman na yun, okay naman na yun. At tawag nito, nabigyan ako ng schedule slot, no? Sa August 5 ang ano ko, yung slot, yung pila, no? Doon ako nakapila. August 5 ako nakapila. Doon ako babalik. So, at least hindi rin naman nasayang yung lakad namin kanina, mga ka-journey. Bagaman hindi kami nakakuha nga nung mga kailanganin, yung materials na ibigay sa kanila. Kasi pagdating pala ng CT scan ka, doon mo rin kukunin sa kanila, doon sa imaging ba yun? Imaging, parang doon doon kami kanina kasi punta. So okay lang mga ka-journey, at least mayroon na akong schedule, ano po. Kaya yun nga lang, kung ano man, no, nabanggit ko rin kay doktor yan. Sabi ko, Dok, paano kung halimbawa clear naman pala na ako, wala na akong problema na ano nga siya, na medyo namangha nga siya, mga ka-journey, sa totoo lang, noong nabanggit ko sa kanya na 3 years na po akong operado, Dok. Tagal na hindi ako nagpakimo. So, tagal na, ang lakas mo sabi niya gano'n sa akin. Oo, ano yung doktor sa akin, natuwa. Sabi niya, ang lakas mo parang, kasi nakikita niya sa katawan ko, mga ka-journey, hindi naman ako yung parang naglantang-lantang gulay, wala. Sabi ko, nagbiro pa ako sa loob lakas to, Dok. Ganyan-ganyan ko pa, natawa pa kasi, tapos natawa pati siya sa pangalan ko. Medyo nagkaroon kami ng nagkabiruan pa nga kami sa loob Sabi ko, malakas to, Dok, kita mo naman yan, Sabi ko, Dok, kung halimbawa mag-clear ako sa kwan, so hindi na ako magpakimo. Sabi niya, hindi ka na magpakimo kung mag-clear ka na. Kung clear na yung CT scan mo, walang na naging problema, wala na, clear, hindi ka na magpakimo. Sabi niya sa akin, sabi ko, sana, Dok, may awa, Panginoon Diyos, pero buong pananampalataya, Dok, na talagang clear na lahat, wala na akong problema. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, may awa, Panginoon Diyos. Sabi niya, may awa, Panginoon Diyos. Kasi nga, nakita niya sa akin, masigla ko, wala akong kwan. Ang ganda ng pangatawan ko daw. Sabi niya, ang ganda ng pangatawan mo. Parang hindi nga halata na may opera ka, sabi niya sa akin. Hindi nga mahalatang may cancer ka pala. Natuwa, sa totoo lang po, natuwa ang doktor sa akin. Kaya nga nakapagbiro ako sa kanya, malakas ako malakas ako, Dok, sabi. Kaya ako, buong pananampalataya, baga masabi ko nga, kung sagana aking sarili, siyempre nangangamba ako. Nangangamba talaga ako. Kasi, doon pa lang sa pagtanong ko pala sa doktor, hindi, wala naman silang kasiguraduhan din pala doon sa chemo Hindi ba? Bagaman, ang chemo ay totoong nakakapagpagaling. Kanya lang, nagdepende sa katawan mo. Paano kung hindi mo kinaya ng gamot, di ba? Hindi kinaya. Hindi ganoon din ang magiging sumada. Napagaling yung mga bad cells mo doon, naalis yung bad cells mo. Tinamaan naman ang ibang organ mo. Nagpanibago ka sakit ngayon, imbis na isa lang sakit mo, naging dalawa na. Yun yung tumatatak sa isip ko kasi, mga ka-journey. Yan ang tumatatak sa isip ko. Pero, ngayon, bahala ng Panginoon Diyos sa akin. Bahala ng Panginoon sa akin. Kasi naguguluhan na rin kasi ako Naguguluhan na ako. Kapag hindi ka magpakay mo, marami kang maririnig na, dapat pakay mo ka kasi ganito, ganyan. Sabagay, noon pa mga ka-journey, sa mga comment section, talagang tad ako sa mga pagpapayo na magpakimo ako. Ang iba naman nambabas, ang iba payo, constructive criticism. Bagaman ang pakiwari mo parang binabas ka, pero kung intindihin mo mabuti yung kanilang mga sinasabi, pawang mga pagpapayo. Pero meron talagang iba binabas talaga ako. Meron namang iba na ayaw, wag Kuya Buknoy, wag kang magpakimo. Either sa nakakasalamuha ako personal, mayroong nagsasabi sa akin ganun, at doon sa mga comment section na meron din na nagsasabing wag kasi yung aking ganito ang nagpakimo pero batay sa karanasan ko rin talaga, sa totoo lang, mga ka-journey, mga nakamit ko mismo, mga nakasalamuha ko mismo
Sila mismo nakasalamuha ko, wala na ngayon. Mga nagpakimo po yun. So, ibig sabihin lang, oo, totoo ang pagpakimo, nakapagpagaling. Pero, sa mga nakimo na hindi kinaya ang katawan, pagbagsak ng katawan, pag di na kayang i-recover, di makarecover, yun talaga. Pero ako, buong pananampalataya, mga ka-Jordan, na tulungan ako ng Panginoon Diyos. Kaya, inalis ko lahat ng mga yung stress, no? Stress, papa-stress sa akin. Kung hanggat maaari, ayaw kong magpagambala, no? Mga kung ano-anong mga, di ba? Ayaw kong magpagambala kasi nadidistract yung aking isipan. Ako kasi, syempre, nandito na ako sa sitwasyon ganito. Ewan ko kung nararamdaman nila kung ano nararamdaman ko. Balisa ang isip ko araw-araw yan, mga ka-Jordan. Naamin ko sa inyo yan. Ang nagpapasaya sa akin, yung minsan, pagka, halimbawa, nandito ako, sabi ko sa inyo, mga ka-Jordan, sa lawak na ito, pag nagwalis ako dyan, hindi ko mamamalayan, natapos ko lahat yan. Hanggang doon sa makasulukan, hanggang doon sa may pungat, doon sa gilid ng buwan. Kawayan na yan dyan sa baba. Doon sa may malapit sa may saging, doon sa may kabila pa, doon sa kabila sa likod ng kubo. Yung walis ko yan hanggang doon sa mga sumasiar namin doon. Tapos hanggang doon pa sa unahan. Hanggang dito, naikot ko yan. Pag sinilip ko, napakalinis. Nililibang ko ang sarili ko. Parang basta walis lang ako ng walis kasi ayoko ba yung mayat maya na iniisip ko yung sakit ko. Nililibang ko siya. Bagaman totoo talaga, lalo na pag sa gabi nung ako lang mag-isa. Kung ano-anong pumapasok sa isip ko, puros mga negatibong paano na ako. Mawala ako bigla sa ganitong bata pa ako, sabi ko. Tapos ang mga anak ko, paano nakako sila? Lalo pat, sabi ko, lalo pat mayroon pa akong maliit. Andyan pa si Pau Pau, andyan pa si Kia, yung mga yan, alagain. Mga alagain pa yun eh. Talagang kailangan pa talaga nila ako, mga ka-Jordan. Sa madaling sabi, kailangan pa talaga nila ako. Yun ang lagi kong iniisip gabi-gabi. Kaya, ako, balisa talaga. Kaya ang ginagawa, nililibang ko talaga siya. Nililibang ko, pilit kong wag sumagi sa isip ko. Yun. Kaya ako minsan, sabi ko nga pagka naglalaro yan si Pau Pau, matuwa ako matutuwa talaga ako Kaya ako minsan, sabi ko, Pau, sa atin minsan sabi ko, ma, punta tayo sa bayan, ano natin si Pau Pau, ano natin sa mga palaruan, di ba may vlog kami nung mga nakaraan yan na gano'n. Sige, pasyal natin para malilibang, para malibang din ako, kasama ako malilibang. Ayaw ko yung mag-isip ako ng mag-isip. Kasi ang sakit sa tainga pagka yung nag-iisip na ako, parang akala mo sa Bisaya pa parang bubagting na yung tinga. Grabe, ang hirap araw-araw yun, mga ka-Jordan. Kaya kung hindi ko siya kukontrolin, mahulog sa pagka-depress tayo. Ang hirap nun. Pilit ko nilalabanan yun. Kasi sakit ko na to, hindi to biro, mga ka-Jordan. Talagang, sabi ko nga laban talaga to. Kumbaga, sabi nga nila pag-asa sa pag-asa, pananampalataya sa pananampalataya ang labanan dito. Kasi walang nakakaalam kung hanggang kailan ako mananatili sa mundo na to. Kaya yun lagi kong nag-iisip akong ganun. Kasi bata pa maliliit pa yung mga anak ko ang dalawa, maliit pa yan. Tsaka kailangan pa talaga nila kasi ako. Kaya lagi akong pinagmamakawa talaga na huwag naman sana muna, no? Sana, lahat naman tayo doon patungo pero wag naman sana muna. Yung lagi kong ipinapanalangin sa Diyos na tahimik lang ako, no? Huwag mo na nila akong gambalahin, no? Ayaw kong nagambala ako muna. Ayaw ko yung bang madadagdagan ng spin, dagdag spin.
nakakonsentrate lang ako sa pamilya ko ngayon. Concentrate lang muna ako sa pamilya ko ngayon. Ayoko yung may isipin pa ako. May isipin pa ako. Ay, ganito, ganyan. No? May isipin pa ako. Dito na lang muna. Dito na lang muna ako mag-focus. Wala munang gambala. So yun lang mga ka-journey. Maraming salamat po sa inyo. So sama niyo po ako sa inyong mga panalangin na sana malagpasan natin ang lahat ng ito. God bless po sa ating lahat mga ka-journey, at nagpapasalamat ako muli sa mga ang walang sawang sumusuporta sa aking YouTube channel. Ano po? At ganoon din po sa channel ni Pau Pau. Ano po? Mayroon akong i-upload doon. Siguro di natin makuha yan, di natin mapipirmi siguro sa araw-araw may isa, pero sisikapin ko po malagyan natin yung bagong channel ni Pau Pau. Yung kay Pau Pau naman, Pau Pau and Kia Journey, no? Pau Pau and Kia Journey, yung channel nila ni Kia, ni Pau Pau. Ano po? Oo. Sana ma-uploadan dito kasi kakagawa lang ng channel ko eh. Pero mayroon ng isang na-upload doon, yung short video, no, ni Pau Pau mismo. Sa lahat po, thank you very much. God bless po sa ating lahat. See you on next vlog mga ka-journey. Right? Nalubat mga ka-journey. So yun na, may pahabol lang ako ng mga ka-journey. Mayroon lang kasi akong dinabanggit. Baka magtanong ko kasi yung mga, di ba nating mga viewer, no? O yung ating mga viewer, no po mga ka-journey, ay bakit si Ate Mings ay hindi na pumasok, no? Baka may magtanong kasi, bakit nasaan ba si Ate Mings? Hindi na ba siya pumapasok? Si Ate Mings po ay hindi na pumapasok kasi nung mga nakaraan nga, kung natandaan nyo po mga ka-journey, ay ang pasok niya ay papatlang-patlang, no? Makapasok, hindi, dahil sa kondisyon niya nung mga nakaraan nga mga ka-journey. Then yung pagkatapos nun, nung siya nga ay yung tumas sa kanyang sugar, no mga ka-journey. So pinagbawalan siya ng doktor munang magpuyat-puyat kasi nabanggit kasi sa doktor nga siya nga ay pumapasok ng panggabi. So pinagpahinga muna, hindi mo na pumapasok, tawag mo na doon sa kanyang amo, hindi mo na papasok. Ang kasunod mga ka-journey ay absent na naman siya dahil yung parot-parito namin sa tawag nito sa hospital, no, doon sa Quezon Ave, yung pabalik-balik namin doon sa may East Avenue, no. Tapos before pa kami nagpunta-punta doon, yung na-hospital din ako. So ang pasok niya talaga patlang-patlang, hindi siya makapasok ng diretsong isang linggo nung simula nung na-hospital din siya. Tapos hanggang ngayon, ito tuloy-tuloy na yung lakad namin ngayon. So makapasok, hindi, yung ganun ba. So napagpasiyahan niya na lang din na wag na lang siyang pumasok dahil unang-una pinagbabawalan naman talaga siya ng doktor na magpupuyat dahil ang pasok niya kadalasan dito sa kanyang pinagtrabahoan ay laging panggabi. Ngayon, napagpasiyahan na rin niya tanong amo mo ano na hindi sa chat, hindi ka tinanong din na no, papasok ka ba hindi? Hindi rin naman siya natanong din. Napagpasiyahan niya na lang na wag na lang din talagang pumasok kasi katulad nito nga may lakad, no? Katulad ngayon medyo matagal-tagal pa ngayon dahil mag-isang buwan pa kami maghintay. Kanya lang, pagkatapos nun, hindi, absent na naman. Nahiya na siya na absent, papasok. Dito na lang siya, bahay, mag-alaga. Kaya wala kaming ibang ngayon, kundi dito na lang talaga kami mag-focus sa pag-vlog, ano po mga ka-journey. So yun lang po, no. Baka may magtanong po kasi, no, mga ka-journey. Right.